Di ba nakaka-high blood? Ako rin, high blood na. But ano naman yung China, kaya nambubuli. The bully will only bully somebody pag nakita niya mahina, maliit yung kanyang binubuli. Kailan po ba dapat tayo aaksyon? Tayo po ay gigil na. Yo, what's up, happy people? Duduti on the malls. For today's video mga kuis mga gayas ay nagsalita na po si Idol Rafi Tulfo dahil po sa ginawa ng China Coast Guard sa ating mga kababayang Pilipino o mga maritime doon po sa may Scarborough Shoal o sa West Philippine Sea. Dahil nanggigil na po si Idol Rafi Tulfo at nanggigil din si Senator Robin Padilla noong una. Ewan ko saan ang prinsipyo ng taon. So bago po tayo gumawa ng reaction, please watch this video muna guys. Without a further ado, let's begin. May masabi na sa West Philippine Sea. It's almost a gut issue. When 10 years ago, no one knew anything or two about West Philippine Sea issue. What is your stance on this? Di ba nakaka-high blood? Pero ako rin, high blood na. But I don't want to go to war with China. Yeah. Sino ba naman tayo? Of course, as much as possible, dapat iiral yung diplomacy. Pero for now, you know, BBM did the right thing when he went to Hawaii and talked to the Americans in the Pacific Command. Command na para escortan yung mga Philippine Coast Guard natin na magdala ng supply doon sa mga tropa natin sa Ayungin Shoal. Yung medyo nag-back off yung China. See, I've been saying this all along. Dapat tulad ng ibang bansa, merong mag-escort sa mga barko natin na nagkakandak ng resupply mission. Nang sa ganyan, hindi na tayo mabubuli. Itong nangyari recently, nagreklamong China, sabi nila, bakit merong kasamang Amerikano? Yung aerial patrols and all that. See, we should keep doing that. So you believe that we have to work with our alliance and partners, and it's not just US, andyan yung Australia, Japan, but yung mga countries katulad ng India na hindi natin aliado. In numbers, there's strength. Ganun naman yung China, kaya nambubuli. The bully will only bully somebody pag nakita niya mahina, maliit yung kanyang binubuli. Pero pag nakita ng isang bully na malakas kasing lakas niya o mas marami sa kanya, he will back off. He will back off. Right. Kasi ang bully, duwag yan eh. Totoo yan. Lahat ng bully, duwag. Ang binubuli nila yung kaya nila. Pero pag yung binuli nila, lumaban sa kanila, medyo magdadalawang isip yan. So you're happy with the direction of the Philippine foreign policy so far? Very happy. So what you're saying is we should be open to diplomacy, but from a position of strength with our allies and friends based on international law. Exactly. Right. So ayun nga mga kuis mga guys, no? Kahit sino naman po talaga ay manggigigil po sa ginawa ng China. Diba mga kuis mga guys, sa panahon pa po ni Pangulong Duterte, ilang taon na yon hanggang ngayon until now, bakit wala pa rin ginawa yung gobyerno natin si Pangulong Marcos Kuno tungkol dyan sa West Philippine Sea? Kita nyo, nakagigil talaga tignan. Yung parang tinataboy lang tayo na parang mga animal ba ng mga aso. Ganun ba? Ganun yung tingin ng China eh. Dahil yung China napakabuli. Tama po yung sinabi ni Idol Rafi Tulfo na pag nagpapabuli ka, yun, natutuwa po ang China. So ito naman po, panoorin natin. No? Ito namang pabida-bida na tong, ewan ko lang kung bakit ito. Mga budol tayo. Ito naman si Idol, Senator Robin Hood Padilla. Noong una, bida-bida. Gusto lang niya makipag-away na doon sa West Philippine Sea dahil nakikita doon niya. Bakit ngayon? Anong nangyari? Gumawa ng paraan yung mga militar o kahit sino, AFA o mga Coast Guard men dyan, mga Navy, gumawa ng paraan. Sumama ang Poseidon ng Amerika. Galitan naman itong taong to. O diba? Nasaan ang prinsipyo nito? So ito yung unang sinabi niya nung nanggigil pa siya sa China. Kailan po ba dapat tayo aaksyon? Yun po ang tanong ko.
Kung umaabot na po tayo sa ganitong sitwasyon na ang buong Senado ay tayo po ay gigil na sa ginagawa ng Chino, gusto ko lamang pong ipaalala sa ating lahat na meron din po tayong obligasyon dito sa 4 na sulok ng Senado. Alam niyo po, ako po ay sapul na sapul sa puso ko at kaluluwa sapagkat ako po mismo, Ginoong Pangulo, ako po ay galing dyan. 1 linggo po ako dyan sa lugar na yan at kung gusto niyo. Ito po ba, sa palagay po ba natin ay maging aantayin pa natin na yung invasion? Totoo yan. Ang sabi po ng talumpati ng ating Ginoong Pangulo, sila po ay ilang nautical miles na lang sa Palawan. Aantayin po ba natin lumanding muna sila sa Palawan? Hindi naman po kaila sa ating kaalaman na ang China, ang Chino, ang kanilang military service po, ang kanilang reservists ay baka po daanan lang tayo niyan, lakaran lang tayo niyan, ihian lang tayo niyan, malunod na tayo. Ang isinasabi ko po, mga mahal kong kasama sa Senado, kung ano po yung gigil sana natin dito, ay pantayan po natin ng aksyon natin dito sa 4 na sulok ng Senado. Katulad po ng mandatory, kahit mandatory ROTC na lamang po sana. Sana'y maihanda po natin ng ating mga kababayan. At inihingi ko po sa kapangyarihan ng ating Ginoong Pangulo na atasan niyo po kami uli. Kami po mismo ay handa po kaming lumayag dyan at maranasan po namin kung ano talaga ang sitwasyon doon. Diba? Gustong manakit, gigil na gigil. Gusto lulusob agad doon. O gumawa ng paraan. Yung Pilipinibe, yung EFE. Ito naman siya ngayon. Siguro naiputan to ni Pangulong Duterte, no? Ang tanong sana, prinsipyo. Panoorin natin to. Kasi po nung huli, tayo po ay nakapag-deliver ng supply sa ating mga kababayan na sundalo doon sa BRP Sierra Madre. At bagamat nandun pa rin po yung mga dayuhan na paikot-ikot doon, paharang-harang, pero nakita po ang presence ng US Navy, yung kanilang eroplano. Totoo po ba ito? Nandun po ba talaga ang US Navy? Palipad-lipad doon. Yes, sir. We acknowledge, sir, yung presence ng Poseidon aircraft during the first and the second RORE. I think it's coordinated, sir, sa AFP under the framework ng MDB-SEB yun, sir. Okay, Chairman, may tanong ko lang po kasi US Navy, armed forces na po nila ito, di ba? Ng Amerika. Yung ating po, yung gamit ng dayuhan ay Coast Guard. Wala po ba tayong nababiolate doon na ang Coast Guard po kasi parang civilian din naman yan in nature. Tapos tayo, meron na tayong ina-accept po natin na meron na tayong armed forces doon na ng US at Philippine Armed Forces na nandun sa paligid. Sir, yung activity po ng Chinese Coast Guard doon, yun po yung illegal. Yung pong presence ng US military at saka ng Coast Guard and Philippine military doon sa exclusive economic zone natin is within our right po. Meron po tayong MDT. Wala pong question doon, Chairman. Wala pong question doon kung sino yung illegal doon. Ang sinasabo po natin sa Act of War. Wala naman. Hindi po ba yun parang tayo halimbawa, ang itinapat sa atin ay civilian lang, ang tinapat natin ay armed forces na. Hindi ba po yun parang na one step forward tayo? Mr. Chair, hindi naman po, sir. Kasi yung meron naman pong klarong definition ng Act of War. At saka titignan natin, sir, yung Chinese... Ano po ba yung klaro sa inyong Act of War? Pati ba paliwanag din sa amin? Armed attack po yung as defined po ng Article 51 po ng United Nations. Klaro di po ba civilian ho yun? Civilian ng Coast Guard. Sa Umaaligid-aligid yung
sa organisasyon po ng PLA Navy, yung Coast Guard po is under po ng PLA po yon, pati po yung mga Chinese militia vessel. So technically speaking po, hindi po civilian yung nature ng Chinese Coast Guard na nandun. Sa international law, ang Coast Guard ay civilian in nature, sir. Pero acknowledge po ng lahat na under sila po. Huwag natin ibahin ng international law, sir. Ang Coast Guard ay civilian in nature. Pulis nga lang yan eh. Pulis ng karagatan. Yung sa atin po yun. Pero yung sa kanila ho, hindi yung pulis karagatan. Coast Guard, sinasabi po pa natin, sir, na ang Coast Guard ng China ay hindi civilian in nature. Sir, nandun po sa mga findings sa mga international law expert, including kung titignan natin yung organization ng People's Liberation Army Navy. Sir, Army Navy po ang sinasabi nyo, Chairman. Ang sinasabi ko po, Coast Guard. Under po sa kanila yung Coast Guard, yung militia. Ay, tama po ito, under ninyo to. Hindi po. Civilian in nature. Sir, binibigyan nyo ng ibang ibig sabihin ng Coast Guard. Kung ibig nyo sabihin ng Coast Guard, iba ang definisyon ng China. Opo. Wow, talaga lang, Papa. Rato kayo nagtataas ng kamay, sir. Chairman, nagtataas ng kamay. You have anything to say, Admiral Abu? Yeah, Mr. Chair, being the representative of the Coast Guard, I think I need to pitch in something in the discussion about the Coast Guard. In our country, the Coast Guard is under the Department of DOTR Transportation, but we are claiming to be the third and uniform armed service of our country. The Coast Guard of China is under the Chinese Military Commission. The Coast Guard of the U.S. is under the Department of Homeland Security of the United States. So this is almost similar to what military is doing. And Chairman, maputol ko lang po kayo. Opo. Hindi natin pinag-uusapan yung definition ng country. Definition ng country natin. So, yun nga mga kos. O, diba? Nung una, bida-bida. O, diba? Nung naiputa ni Pangulong Duterte, ano nangyari? Bumaliktad. Nawala yung prinsipyo. Yung first senator natin, ha? O. Buti pa to, si Idol Rafi Tulfo, talagang nanggigil na rin. Gigil na rin siya. Sana lang, hindi magbago yung panggigil niya sa China. O, diba? Kahit sino naman siguro McCoys, no? Ewan ko lang kung anong naramdaman ngayon ni First Senator Robin Hood Padilla sa nangyaring binumba na talaga. Hindi lang yung daplis, sinintro talaga. Yung parang nagtaboy ng mga nagtaboy ng mga manok, mga hayop, diba? Yun po, napakabuli po talaga ang China. Kaya please lang, Senator Robin Hood Padilla, huwag mo nang pagtakpan yung mga hindi magandang ginagawa ng China sa atin. Kawawa po yung mga mamamayan natin. Kawawa po yung mga mangingisda. Kawawa po yung mga armed forces nga nagbantay o Coast Guard nga nagbantay po dyan sa West Philippine Sea. Diba? Sana maging makatao kayo. Ipakita nyo na kayo po ang pinaka number 1 na senator sa Pilipinas. Ipakita mo yung dedicated mo, yung pagmamahal mo sa kapwa mo Pilipino. Okay. So ano po ang iyong naging reaction o komento ukol sa video ito mga guys? Please comment down below. At huwag pong kalimutan, please follow, like, and share, and subscribe. So for now, I'm God Pilipinas. God first, God bless all. Peace.